mga kababayan, no? Dito pa rin tayo sa another episode ng Badong Aratilis Vlogs. Pag-uusapan natin, ito pa rin po, no, mga update po dito kay Vice Ganda. At dapat hindi po ito pagiging pagiging mababaw o showbiz, hindi po. Kinakailangan po natin kasi hindi naman po si Vice Ganda po ay hindi po siya hindi po to yung biktima na nadamay lang dahil sa pagpapatawa, hindi po. Sinasadya niya po yan, matagal na po yan na dilawan, no? Marami na pong atake yan sa mga Duterte. Marami na pong atake yan. Pero ito po, kakaiba po itong ginawa niya dahil nakakainsulto po dahil si Tatay Digong ay down na ngayon, no? Nakakaawa po yung kalagayan ni Tatay Digong dun sa The Netherlands. Okay. Kaya po ito, kinakailangan po nating pangatawanan, no? Kinakailangan pong hindi sila mawili. Nawiwili po lalo na po to si Vice Ganda. Saktan natin, hindi po yung saktan na literal sasabihin nila, 'di ba, hanap buhay lang niya magpatawa. Di saktan natin kung saan siya dapat masaktan sa yung consequence ng ginagawa niya doon din sa kanyang hanap buhay. Nakakatuwa po ang response ng ating mga Duterte supporters. 1 milyon na po nabawas dito po sa followers nito ni Vice Ganda sa FB. Tuloy-tuloy po natin, no? Kung meron pa po, ano ba yan, it's showtime. Kung meron pa pong FB, kasi hindi ako nakasubaybay dyan Baka may FB page din yan, yung it's showtime. Para po makita, no? Para po makita ng mga handler nito, ni Vice Ganda, ng management, o mismo siya mismo, makita niya na yung mga Duterte supporters ay buong buo po yung suporta natin kay Tatay Digong. Bukod po sa 1 million, damay na rin po. Damay na rin po itong endorsement niya, no? Ako po ay sumusuporta. Hindi po sa panawagan na basta i-boycott, no? Nananawagan po tayo dito po sa mga ine-endorse ni Vice Ganda, na kayo po ba, naniniwala po kayo na nag-endorse sa inyo ay mabuting tao o salaula o panay kababuyan. Alam ko po, dahil sa kasikatan, kahit wholesome po, halimbawa tong McDonald's, di ba wholesome yan Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Tinignan ko, hindi ko naman alam, no? Hindi ko po alam kung gaano karami yung followers niyan ni Oyabak, ni Kabayo. Ngayon po, 19 million na lang sa FB. Tuloy-tuloy po natin, lahat po ng mga Duterte supporters na nakafollow dyan. Para makita niya po, no, na hindi po biro yung ginagawa niya. Hindi po makapagpatawa, insensitive. Napaka-insensitive ng tao na yan. Alam niyo po ba? O sige, pupunahin niyo, bakit Badong? Bakit kayo binabanatan nyo si BBM? Alam, si Tambaluslos, 'di ba? Kung ano-ano sinasabi nyo. Yung mga alam nyo po ang pagkakaiba? Sabi nga sa inyo, kung si Tatay Digong nasa laya, baka makipag-asaran pa si Tatay Digong diyan 'Di ba? Baka may buwelta si Tatay Digong diyan na patawarin Ang pagkakaiba po ng ginagawa namin, kinakantsawan namin, binabatikos namin, dinadaan namin sa patawa yung atake namin kay BBM, kay Auntie Claire, kay Martin Romualdez at sa iba pa mga congressman. Tama yun.
Tama yung obserbasyon ninyo. Bakit kayo? Kayo lang ang pwedeng daanin sa patawa? Tayo lang ba may karapatang daanin sa patawa yung atake natin? Hindi po. At least kami alam namin. No? Alam namin na inaatake namin sila, dinadaan lang namin sa patawa. Ikaw ba? Yun din ang purpose mo, atakein dahil sa patawa? Ano po ang basic difference? Umaatake kami, no? Dinadaan din namin sa patawa. Dapat ba ganyan ang response namin? Yung response sa'yo? Hindi po. Bakit? Kasi kami umaatake kami at our own risk. Dahil ang inaatake namin nasa mga makapangyarihang tao. No? Umaatake kami, dinadaan namin sa patawa, minsan seryosong atake namin, pero hindi to, no, dahil para babuyin yung mga tao. Hindi. Umaatake kami at our own risk. Anytime pwede kaming magkaroon ng kaso, anytime pwede kaming ipatawag dahil sa ginagawa namin pag-atake. Pero ginagampanan namin yan kasi gusto naming malaman ng mga viewers. Dahil kung aasa lang ang mga viewers natin sa mainstream media, one side lang po ang maririnig nila. Panay kasamaan lang po ng Duterte. Kaya po kami napipilitang umatake para malaman nyo yung other side. Other side po ng hindi po Duterte ang totoong problema ng Pilipinas. Kung hindi yung the other side, yung mga nagbibintang sa mga Duterte. Etong ginagawa ni Vice Ganda, hindi po niya yan para ma-expose po dahil ang dami na po naninira sa mga Duterte. Pero okay pa rin po yun. Inaatake nila si mga Duterte. Minsan pinagtatawanan pa mga Duterte, pero hindi po. Wala pong umatake na kasing bastos mo at kasing baboy mo at kasing salaula mong bakla kang kabayo ka. No? Hindi ako marunong yung manlait ng katulad mo na iginagalang sa lipunan. Kagalang-galang ka. Pero sa laula ka na, matagal ka na sa laula. Naglalaplapan kayo ng boyfriend mo. Tanghaling tapat. Ha? Pero walang dehin bukiki yung Soto. Yung lala Soto. Walang kibo. Kahit na anong gawin yung kababuyan ng boyfriend mo, tanghaling tapat. Kasi sikat ka eh. Superstar ka eh. O ngayon po, nananawagan na. Marami na pong taga Davao ang nananawagan na ideklara kang persona non grata. Sana nga po may mga lugar sa Pilipinas na ideklara kang persona non grata. Bayad ka ba? Dalawa lang naman yan eh. Aatake ka ng kasi foul po. Bakit po foul? Alam na natin na nanghihina na si Tatay Digong sa kulungan eh. Sa kulungan, kinulong siya na wala pang napapatunayang pagkakasala. Kinulong siya sa katrayduran ng mga nangidnap sa kanya. No? Tapos, nakakaawa po yung matanda. Ano po yung lahat ng nakakita? Bawas ng nangangayayat na si Tatay Digong. Tapos, bababuyin mo kung kabayo kang nananawagan kami sa Davao man lang tsaka sa Cebu. Kung ako mayor ngayon, dedeklara ko persona non grata tong kabayo na to eh. Alam mo, Vice Ganda, sana bumalik sa iyo yung pambababoy at pambabastos.
Meron ka pang magulang, di ba? Sana ganyan. Sana pagtripan din ng mga adik na pinagtatanggol mo. Dalawa lang po yan eh. Kung bakit ganyan ganyan ang attitude mo kay Tatay Digong, Vice Ganda. Kung hindi ka durugista, kung hindi ka durugista, malamang bayaran ka. Wala akong pakialam sa'yo. Nanggigigil kami. Hayop. Hindi na tao tingin namin sa'yo. Hayop ka na. Hindi ka normal. Walang, kahit mga kalaban sa politika, walang gumawa niyan kay Tatay Digong. Ganyan kababoy sa ginawa mo. Baboy ka. Sa laula. Okay. Alam niyo po, huwag tayong pumayag. No? Nananawagan kami sa mga in-endorse. Yan po ba ang endorser ninyo? Wholesome kayo, McDonald's. Wholesome kayo, CDO. Alam niyo sa ibang bansa yan? Tinatanggal na bilang endorser yan. Kayo, McDonald's. Gusto niyo, isa rin kayo sa nagtatawa sa amin? McDonald's Philippines. Kayo pinakamalaking nag-endorse niyan eh. Okay lang sa inyo yan lahat. Binababoy yung dati sa bagay. 'Di ba? Amerikano naman na may-ari niyan, 'di ba? Kaya wala kayong baka maliit din ang tingin niyo sa amin. Baka pareho lang kayo. Baka pareho lang kayo ni Vice Ganda. Na pagtingin sa mga Pilipino, maliliit lang. Hanap buhay niyo lang kami rito, McDonald's Philippines. Hindi po ayaw po namin kayong hindi kami sanay manawagan ng boycott. Wala po kaming pero sinasabi lang namin, ayaw namin. Yung endorser ninyo, napakababoy, napakabastos. Pero kung ganyan po alam nyo po, ang ini-endorse, yan po ang larawan ng endorser po. Kaya sila endorser, sila po ang sumasalamin. Di po ba? Sila ang sumasalamin sa produktong ini-endorse nila. Kung ganyan po ang McDonald's sa inyo, kababuyan, kasalaulaan, ganyan nyo po gustong i-present sa mga Pilipino, na sa laula din kayo taga McDonald's, sige lang, tuloy nyo yung pagiging endorser. Pero mananawagan po kami na hanggat hindi nyo tinatanggal yan. Wala kaming problema sa inyo. May problema kami kung mananatili yan na endorser ninyo. Kasi baboy sa laula. Hindi kami, ang mahilig mag-cancel culture yung mga dilawan. First time po namin to. Ayan, 1 milyon na nabawa sa kanyang follower. Pati yung mga kasi alam nyo ang isip ni Vice Ganda, wala tayong magagawa sa kanya. Sikat siya, superstar siya, hindi makikinig ang ABS-CBN, hindi makikinig ang MTRCB, hindi makikinig ang McDonald's. Sino ba tayo? Hanggat wala tayong aksyon dito sa mga taong nambabalahura, maghihintay lang tayo ng eleksyon, hindi naman po kandidato to. Pero dapat maramdaman niya yung galit natin. Hindi naman po natin siya aawayin. Wala po tayong gagawin sa kanya. Kinakailangan po yung mga endorser niya, ini-endorse niya mga produkto. Huwag din nating tangkilikin kung ayaw nilang tanggalin si Vice Ganda. Mag-ano po tayo, i-post po natin yan na tayo po ayaw natin ng mga McDonald's na yan na patuloy nyong ini-endorse. Maging sensitive po kayo sa mga Pilipino. Hey, you McDonald's, if you're listening, I know,
Wala ka, utot nyo. Kung mananatili sa inyo, ibig sabihin, proud kayo dyan, ha? Hindi natin sila aawayin. Correct. Jollibee tayo. Down. Ganto ano nila, di ba? Eto kayo, McDo. Hanggat, pero pagka, siyempre, di ba? Kayo ba kukuha kayo na endorser na baboy, bastos, sa laula sa mga Pilipino? Isang Pilipino po na inapi ng endorser ninyo, payag kayo? O eto po, hindi to Pilipino, simpleng Pilipino eh. Mahal po to ng mga Pilipino, majority ng Pilipino nagmamahal kay Tatay Digong. Baka mabilaukan kayo. We are condemning you. Jollibee po kami. Simulan po natin, may magagawa po tayo para makita rin po ng lahat ng tao na hindi po tayo, okay lang kami, game lang kami, politika, magbanatan lang tayo. Huwag naman yung mga foul na ganyan, na kukutsain nyo, na free trip to ICC. Tindi, no? Free trip to ICC. Sarap kalad ka rin papunta ng ICC. Dapat po talaga, kasi okay lang sa atin yun eh. Laitin tayo, nilalait yung mga follower ni Tatay Digong. Pero si Tatay Digong mismo, hindi po nararapat. Persona non grata sa bahay ko. Kung pwede lang mag-persona non grata. Ako mula bukas, magbibideo ko sa mga McDonald's at mananawagan tayo ron. Kahit saglit lang na sana marinig tayo ng McDonald's. Ayaw namin tumangkilik sa ine-endorso niyang tao na yan. Yan. Hindi po to wala po tayong kinalaman. Yung ine-endorse lang. At titigil po kami. Titigil po kami na manawagan na wag na. Sana alam nyo po, nanawagan yung mga OFW, parang pinagtawanan kayo, di ba? Nanawagan kayo no remittance. Ha? No remittance. Nanawagan po kayo. Malaki po naging epekto ng no remittance. Nung nanawagan kayo, ako nga nabigla eh. Meron pong buwan na nanawagan kayo ng no remittance. Ang laki po ng binaba ng pasok ng dolyar sa Pilipinas. May epekto po. Ngayon nananawagan na naman tayo. No to McDo, hanggat yan ng endorser. Ako po'y sumusuporta. Hindi po ako nagpasimuno nito. Nakita ko na eh. Sumusuporta po ako sa no McDonald's hanggat endorser ninyo yung balatuba sa laula at bastos. No to McDo. Hanggat endorser ninyo yung sa laula, bastos, barubal, no to McDo muna kami. No McDonald's. Pati po CDO. CDO ba? Sinusuporta niya? CDO. Paborito ko po naman kayo. Ay hindi, ano pala. Oo, tama. CDO fantastic. Yung young pork tocino nyo, gustong gusto ko. Ngayon, hindi na muna. Hindi muna kami bibili ng CDO. Lahat po ng mga Duterte supporters, huwag nyo pong suportahan yung ini-endorse niyan. Kahit masasarap pa. Hanggat hindi nila tinatanggal.
Ba, kung ilang milyon tayo at pigilan lang natin, subukan lang po natin. McDonald's talaga kasi McDonald's, 'di ba? Ano naman ang McDonald's eh? May katapat naman talaga yan yung Jollibee natin, Pinoy pa. Alam niyo po yung sugal. Nag-endorse ka nga ng sugal, wala ka ng ano eh, 'di ba? Wala nang ano yan eh. Wala nang bilang eh. No to endorsement nitong Oyabak na to. Para talagang maramdaman niya na yung galit. Kasi matagal na po yan eh. Matagal nang may sinasabi sa atin yan. Matagal na po nang iinsulto yan sa mga Duterte. Hindi po ngayon dapat. Hindi ka dapat ngayon nang iinsulto. Yung mga taong bagsak na, huwag nyo nang sipain. Talagang kung alam ko lang bahay niya, doon ako magpo-programa mag-isa eh. Taga saan ba yan? Mag-program tayong doon natin warak na eh. Eto namang asawa ni Alcacid. Okay lang sa'yo, ano? Ginagamit kanyang tokmol na yan, pa-concert. Normal lang sa inyo yan. Makisama ka dyan sa pambababoy na yan. Hanggat endorser kayo niyan, McDonald's. Baka bili nga ng ano, no? Sarap siguro mag-rallying mag-isa. Regine Velasquez, tindi mo rin. Okay, punta na po tayo sa ibang balita. Nakakapanggigil eh. Mag-react po tayo rito sa mga sinabi rito. Ayan po, tignan nyo yung latest po ah. Habang tayo po ang gustong ipatingin sa atin ng mga dilawan, mga loyalista, na yung AI po ay fake news. Ayan po, nagpapaligsahan po ng AI. Yung OpenAI po, release, PhD, level expert. Puchan, tatalino na ng AI nila. Oh. PhD level na. Alam niyo po yung PhD, doctorate. Doctorate na po yung level ng mga AI. Samantalang dito sa Pilipinas, na mahirap na bansa, ay fake news ka pa raw pag gumamit ka ng AI. Matindi talaga to eh. Okay. Ano pa babalita natin? Parang gusto ko na magbasa ng mga komento nyo. Mas masarap pa yata. Pasadahan lang po natin to. Pagkatapos po, napunan nyo ba? Ilan linggo na ba yung ano? Ilan linggo na yung SONA? Pagkatapos po mag-SONA, ano na po? Kumusta na po ang mga binanggit ni BBM sa SONA? Balik Sara Duterte impeachment na naman. Nawala na po yung mga magnanakaw ng flood control projects. Panay BP Sara na naman, Star Margarine na naman po si Auntie Claire. Atake na naman na fake news si BP Sara. Nakalimutan na naman ni BBM yung mga sinabi niya. As usual po. Wala pa pong isang buwan. Pagkatapos niyang sabihin na mahiya naman kayo, wala pa rin po. Walang investigasyon, walang walang congressman, walang contractor na napangalanan.
As usual lang po. Duterte lang po talaga ang focus nila. Tapos na. Tapos na po ang SONA. Na-deliver na. Nagpalakpakan na sila. Ano na po ngayon? Ano na po ngayon yung mangyayari? Meron na po bang special task force para imbestigahan yung flood control? Wala na. Sinabi na mahiya eh. Di ba? Yun na po yun. Nag-e-expect pa po ba kayo ng iba? Balik po tayo sa impeachment. Hanggang February 6 po yan. Ang dialogue nila, hindi ka nakapag-explain. Wala ka namang naipaliwanag. Accountability. Ganyan lang po ang Pilipinas. Nangako na naman, meron na namang naiuwing pangako mula sa India. Titignan natin kung kailan matutupad yung India. Baka mauna pa mga missile natin na in-order. Imbis na tayo makinabang, puta, dumayo pa tayo para bumili. May narinig pa ba kayo? Ano po bang mga sinasabi ni BBM ngayon? Una niyang sinasabi ngayon na kumakalat. Yung impeachment din po ni BP Sara. Reaction niya po sa ginawa ng mga senador. Doon na po nakapokus lahat eh. Lahat po, dyan na. Kaya wala na naman po yung mga mahiya naman. Hanggang doon lang po yun. Mahiya na po kayo. Naghihintay po kami na aksyon. Kala ko ba may pangalan na kayo? May hawak na po kayo, Mr. President. Pangalanan nyo na kahit pangalanan nyo man. Kahit pangalanan nyo man lang, makantsawan man lang namin. Wala talaga nangyayari. Ang malupit pa, nauna pa po na mabalita yung Quadcom. Yun pa po ang uatapagin. Buti pa to si Rowena Guanzon. Alam niyo po, ito po ang sinabi ni Rowena Guanzon. Solusyon para maging payapa ang Pilipinas, tanggalin si Martin bilang House Speaker. Thank you very much kay Marilyn Berso. Napakasimple lang, no? Tanggalin. Thank you po kay Marlene Berso na nagbigay sa atin ng pangkape. 125 pesos. Tanggalin si Martin. Tapos. Mga simple-simple lang po. Ilang kongresista desidido pa rin papanagutin si BP Sara sa issue ng confidential funds. Bago po ito. Ngayon lang po ito. Ayan po. Patuloy ang pagsusulong ng Kamara na panagutin si Vice President Sara Duterte paggamit ng binasura na nga po yung impeachment nyo, paano nyo papapanagutin? The Vice President is not yet off the hook on the use of his large amount of taxpayers' money. Bago po to ngayong August 10 po to Part wherever it takes us. Umaasa sina Ortega at Conggun na mabago ang desisyon ng korte. Hindi na po mababago yan. Ngayon, ang tanong ko po sa mga nananawagan po na accountability, yung pong mga makabayan black naroon ngayon sa Supreme Court, accountability ni BP Sara. Si BP Sara lang po bang kaisa-isang magnanakaw dito sa Pilipinas? Bakit si BP Sara lang po hinihingan nyo ng accountability? Kay BP Sara ba yung mga napunta yung mga flood control projects? Diyan po galit yung mga Pilipino sa flood control projects Trillion po ang budget niyan. Trillion na po. Kay BP Sara, magkano yung kinu-question nyo? Wala pang 1 billion. Ito po, trillion. Ayaw nyo pong simulan ng paninisi. Tahimik lang tayo. Focus lang tayo kay BP Sara. Kayang-kaya na ni Anticler yan. Lahat tayo, magre-react lang tayo kay Anticler. Si Bukoy.
Ah, buhay na naman si Bukoy. Senator Risa Hontiveros, target na bumuo ng pinakamalakas na oposisyon para sa 2028 election. Makakabuo kami ng malakas na oposisyon. Hindi ka kasama. Balak daw bumuo ng malakas na oposisyon. Nagbobolahan naman tayo. Hindi naman talaga kayo oposisyon. Ang oposisyon po, nag-o-oppose. Ang pangunahin pong trabaho ng oposisyon nag-oppose sa administrasyon. Sino po ba administrasyon? BBM. Tanong, ino-oppose mo ba si BBM? Ito yung mga mukha ng pinakamalakas na oposisyon ni Risa Hontiveros. Si Leni Robredo, si Trillanes, Kiko Bam, Shell at saka si De Lima. Ang tanong, pumayag ba sila na ikaw ang maging pinuno nila? Yung dalawang senador nga, ayaw sa'yo. Ayaw ka maging pinuno. Ang lakas ng loob nito ni Risa Hontiveros. Hindi kayo oposisyon. Wala naman kayong inopose kay Marcos. Ang oposisyon po, umu-oppose sa presidente, sa BBM government. Kaya ang tunay na oposisyon po si BP Sara. Malakas po ba ang lineup ng oposisyon? Malakas. Pero hindi kayo kasali doon. Saling pusa lang kayo pagdating ng 2028. Maaaring mas malakas kayo kay Martin. Pero saling pusa lang po kayo. Kayong mga pink at dilaw. Ang problemahin mo muna rin sa Hontiveros, willing ba silang pamunuan mo? Si Leni ba nagpahayag na willing? Ano na nga pala nangyari kay Leni? Leni, tinamad na rin ba yung mga Tinamad na rin miski yung mga press na i-cover ka, wala namang... Nakakatawa, si Leni. Unang araw niya ng mayor, dinalaw yung baha. Wala pong ginagawa. Dinalaw lang nila. Akala niya photo ops pa rin Magtatrabaho ka bilang mayor. Hindi ka na vice president na photo ops lang. At yung hiniling na irespeto ng mga senador, si House Speaker Romualdez. Ayaw kaya nila. Ano magagawa nyo? Ayaw nila irespeto. Hindi nga kayo yung pinuno mo nga, hindi naman marunong rumispeto sa Vice President di ba? Never nyo namang nirespeto yung Vice President. Ngayon, humihingi kayo na irespeto kayo ng mga senador. Ayaw nila. Ito po ang panawagan ni Ping Lacson. I'm hoping against hope they will respect the final ruling of the Supreme Court addressing the motion for reconsideration. Because if the High Court reverses its ruling and they stick to their vote, I will remind them that in their vote to archive the complaint, they invoke respect for the High Court. Akala ko naman yung sinasabihan na ni Ping Lacson, yung mga congressman. Yung pala yung mga senador, akala pala ni Ping Lacson, babaliktad pa yung 13-0. Naniwala rin kay Hontiveros. Talaga, naniwala ka kay Hontiveros? Nabasa mo ba yung motion for reconsideration? Ano ba kakaiba dun sa sinabi nila? Sa motion for reconsideration ng mga congressman? Bakit sila pagbibigyan? May bago ba silang argumento? Kung wala naman silang bagong argumento, bakit ipagpapatuloy? Nagsalita na po yung Supreme Court na labag sa batas dahil ika-4 na kahit naman hindi ako abogado, yun lang.
isa lang ang entertain at ikaapat yung pinasa nyo. Ano po ba hindi maintindihan dun? Sana, sabihan mo niyang Ping Lacson, yung mga congressman at mga kayong mga konting tao lang. Si Erwin Tulfo, naalala ko. Gusto niya palang ma-impeach i-trial si BP Sara, pero ang boto niya, yes. Akala niya siguro ng yes. Yes na tuloy yung impeachment. Paliwanagan nyo kasi. Tayo po ay nag-invest in the long run. Ngayon may paper loss. Sabi po to ng GSIS. Ngayon may paper loss sa DG Plus. Pero nakita natin ang oportunidad dito pang mahabaan. Alam po ninyo, kung pera mo yan, okay lang. No? Pero dahil pera po yan, kasi po sa risky talaga, di ba? Gusto mo mas malaki ang kita, diyan ka sa mga matataas yung risk. Ganun po yung investment eh. Mataas ang risk, mataas din ang posibleng kita. Pero malaki rin ang posibilidad na malugi. Kaya dapat yung investment ng pera namin sa GSIS, hindi mo nilalagay dito sa akala mo mataas ang kita. Dito ka lang sa safe. Ilalagay mo lang yan dyan sa mga consistent na tumutubo. Kahit hindi gaano kalaki yan. Pero ang malupit dyan, no? Aminado siyang lugi sa DG Plus eh. Ang malupit dyan, tinanong si BBM, hindi niya alam. Hindi niya alam na nalugi yung GSI. Ang husay talaga ng Pangulo nyo. Hindi pala alam ng Pangulo natin. Na may investment tayo sa DG Plus at nalugi. Okay. Sarapan na po natin. Teka lang, isa na lang. Baka may maganda pa. Eto po katwiran ni Recto ha. Kaya pala ayaw ni Recto ng online kaya against siya sa wag iban yung online gambling. Sabi ni Recto, kung ibaban natin yung online gambling, tataas na naman yung highest. Tataasan na naman yung taxes. Malupit talaga tong mama na to eh. Hino-hostage niya, kaya hindi makapagpasya si BBM eh. Ang kinakatwiran ni Recto, Mr. President, pag binan natin yan online gambling, tataasan ko yung mga taxes. Kaya yung simple lang po, paano yung mga nasisirang pamilya, Recto? Paano yung mga nasisirang pamilya dahil sa gambling? Yun ang, Mr. President, malaki po kinikita natin dyan. Anong mangyayari? Pag binan mo yan, wala na tayong kita, tataasan ko po mga taxes. Doon na natakot si BBM. Teka muna. Pag-usapan muna natin to. Mga kapatid, ngayon na ang panahon para kayo magtanong, magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Mag-like